Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol sa Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng isang daigdig, at pagpapala at kapayapaan ay mapasa kaning propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kaniyang mga pamilya at mga kasamahan hanggang sa kabilang buhay. Mga kapatid, sa pananampalataya, dito naman tayo upang madagdagan natin ang mga mahalagang bagay na dapat natin malaman tungkol sa Hajj. Ngayon ay paliwanag ko sa inyo ay tungkol sa at-tawaf. Anong ibig sabihin ng tawaf na ito? At tawaf na ito ay huwa ad-dawranu hawla al-Ka'bati 7 marat. Ito po ay, ang tawaf ay pag-ikot sa paligid ng Kaaba ng 7 beses. Nang layunin dito ay para sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala at isasagawa ito na samba para sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na may layunin o intention na tawaf. Ito po ay magsimula sa Hajarul Aswad, Black Stone, at matatapos din dito. At gawin ang Kaaba sa kaliwang ng tao na nagtawaf. Ito po ay ayon sa kasabihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa aya na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, kayo po ay magtawaf sa sinaunang bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ito po ang tinatawag na tawaf. Ngayon ay magbunta tayo sa syurutut tawaf. Ito po ay mga condition na tinatawag na tawaf. Mga condition po ito sa tawaf. May condition para maging tama ang tawaf. Una sa mga condition na ito ay tinatawag na at-tahara min al-hadathi fi ath-thawbi wal badani wal makan. Hadha inda jumhuril fuqaha. Ito po ay, ibig sabihin na ito ay paglinis ng karumihan sa damit at katawan at lugar. Ito ay ayon sa pananaw. Ito po ay ayon sa pananaw ng karamihan sa mga ulama. Ang pangalawa sa condition ng tawaf ay sitrul aura. Ito po ay pagtakip ng aura, tulad po ng pagsasala. Sa pagsasala ay condition din ang pagtakip ng aura. Kung magtawaf ang isang tao na hindi niya tinatakpan ang kaniyang aura, ay tawaf niya ay sira po. Hindi po tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaniyang tawaf. Ito po ay ayon sa pananaw ng karamihan. Ang pangatlo sa condition, an yabda'a at-tawaf min al-hajaril aswad wa yantahi ilayh. Ang tawaf ito ay nagsisimula o di kayo magsisimula sa Black Stone at dito rin matatapos. Kaya kung isang tao na mag-start na hindi dito mag-start sa kaniyang pagtawaf, hindi dito mag-start sa
Hajarul Aswad ay yung tawaf niya ito ay hindi po kabilang kasi katotohanan ang tawaf ay magsimula po sa Hajarul Aswad. Ito po ay pananaw ng karamihan. Ang pang-apat ay an yakuna al-bayt an yasari ta'ifi wa la yajuzu an yakuna an yaminihi. Ang bahay, ang tinatawag dito, ibig sabihin ay mangyari po na ang bahay ay Baitullahul Haram o di kay Kaaba ay sa kaliwang sa bandang kaliwa ng nagtatawaf, at hindi po pwede na maging sa bandang kaniyang kanan o sa kaniyang kanan. Ang panglima dito, an yakuna tawafu hawla al-Ka'bati wa kharijaha. Mangyari po na ang tawaf ay sa paligid ng Kaaba at sa labas ng Kaaba. Ito po ang panglima. Itong mga syurut na ito ay pinagkasunduan ng mga karamihan sa mga ulama mula sa Malikiyya at Shafi'iyya at Hanabila. Pang-anim dito na kondisyon ng tawaf indal Hanabila ay ito ay tinatawag na niyatu tawaf inda syuru'i fi. Ito po ay intention para sa tawaf kung magsimula na magtawaf o di kaya ay mag-ikot ang taong nag-hajj o di kaya ay nagtawaf. Pang-pito ay tinatawag na al-muwalat bayna aswati tawaf. Ito po ay sunod-sunod. Isasagawa ang mga rounds ng tawaf na sunod-sunod po. Kaya ito po ay condition na magiging yung mga rounds ng tawaf ay sunod-sunod po. Ang last dito sa condition ay tinatawag na al-mashyu fi tawaf idha kana qadiran alayhi wa dhalika inda al-Hanabila. Ito po ay paglalakad sa tawaf kung kaya niya ito, kung kaya na nagtatawaf ito. Bilang condition yung paglalakad sa tawaf kung kaya ng isang tao na nagsasagawa ng hajj o di kaya ay tawaf. Ang sunod dito ay banggitin natin yung tinatawag na sunanut tawaf, yung mga sunna sa pagsagawa ng tawaf. Una dito ay istilamul hajaril aswad wa taqbiluhu. Ito po ay pagtanggap o di kaya ay paghawak sa hajarul aswad at paghalik sa ito. Dito sa pagsimula ng tawaf at saka dito sa bawat rounds ng tawaf kung ito ay maaari. Ang pangalawa dito ay ad-du'a, yung panalangin. Na kumbaga sabihin sa pagsimula sa tawaf, pag-umpisa ng tawaf, sabihin mula sa Hajarul Aswad, sabihin niyo ito, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa tibaan li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. At itong takbir na ito ay uulitin nito sa bawat rounds ng yung tawaf, at manalangin din sa anong klaseng panalangin na gusto ng isang tao. Kasama din sa panalangin sa pagitan ng Ruknul Yamani at Hajarul Aswad ay ito po. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ang pangatlo dito ay tinatawag na ar-ramal. Ar-ramal po sa panahon ng pagtawaf, sa oras na pagsagawa ng tawaf. Ito po ay wadhalika bi an yusri fi mashyihi ma taqarubil khuta. Ito po ay pagpapabilis sa kaniyang paglalakad sa
kasama ang malapit na mga yapak. Kasama na ang mga malapit na mga yapak. Ito po ay sunnah para sa kalalakihan, hindi po sa kababaihan, at ginagawa ito dito po sa tawaful qudum, sa pagdating na tawaf, at dito po isagawa ito sa tatlong unang rounds ng tawaf. At kasama sa condition dito ay hindi natin masaktan ang iba, lalo naman sa oras na maraming mga tao na nagtatawaf o nag-hajj. Ang pang-apat dito ay al-ittiba', وهو أن يجعل طرفي رداء على كتفه الأيسر ووسطه تحت إبطه الأيمن وهو خاص بالرجال. Ito po ay ilagay ang dalawang dulo ng damit o rida sa kaniyang kaliwang balikat, at ang gitna sa ilalim ng kaniyang kanang kilikili. Ito po ay para po sa kalalakihan. At isagawa ito sa fi tawafil qudum. Isagawa po ito sa tawaf na pagdating. Ang panglima dito sa kabilang din sa sunnah ng tawaf ay istilamu ruknul yamani, pagtanggap o paghawak sa ruknul yamani, rukn al-yamani. At ito po ay pagpupunas. Ito po ay pamamagitan ng pagpupunas ng kamay at wayukabbir, at siya po ay magsabi ng Allahu Akbar, magbigkas ng Allahu Akbar. At ito po ay hindi niya halikan. Magkaiba ito sa Hajarul Aswad, kasi pwede halikan yung Hajarul Aswad, at ito naman Ruknul Yamani ay hindi na halikan siya. At pang-anim dito ay al-qurbu min al-baytil haram rijali qadra al-mustata', at paglapit mula sa Baitullahil Haram. Ito po ay para sa kalakihan, at kung maaari lamang at pwedeng gawin yun. Ang pito dito ay tinatawag na salatu rak'atayn ba'da tawafi khalfa maqam Ibrahim. Ito po ay pagdarasal o di kaya pagdasala ng 2 rak'ah after ng tawaf. Isagawa ito sa likod ng maqam Ibrahim kung maaari po. Kung hindi maaari ay pwede rin. Kung hindi maaari ay pwede rin sa anumang lugar sa Masjidil Haram, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pangwalo dito ay al-israru bi-dhikri wa du'a, lianna Allah Ta'ala yasma' as-sirra wan najwa. Ito po ay paglihim sa paglihim sa pag-ala-ala sa Allah, o di kaya ay panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay narinig niya ang mga sikreto ng isang tao. Ang pangsiyam dito ay ar-ruju'u ila al-hajaril aswad wa istilamuhu ba'da salati rak'atay tawaf in tayassara dhalik. Kung makatapos na yung tao na magsasala ng 2 rak'a, ay magbalik siya doon sa Hajarul Aswad at hawakan niya yun, o di kaya ay hawakan niya yun, Hajarul Aswad na yun, sa after ng pagsasala ng 2 rak'a, kung maaari o pwede, may oras pa, o di kaya ay hindi rin matinding siksikan. Ang last dito ay tinatawag na asyurbu min ma'i zamzam.
ito po ay pag-inom ng mao zamzam kung makatapos na pagkatapos na ng magsala ng 2 rak'ah ng rak'ati tawaf, at istilamul hajarul aswad, at paghawak, pagtanggap ng hajarul aswad kung pwede ito. Mga kapatid namin sa pananampalataya, ito po ang tinatawag na tawaf, at saka yung mga condition ng tawaf, at saka mga sunan ng tawaf. Ang pang-last dito na mabanggit natin ay tinatawag na akhta'un taqa'u fit tawaf. Itong mga kamalian, itong mga mali na mangyari dito sa panahon ng tawaf. Unang mali dito ay tinatawag na an-nutqu bin-niyya inda iradati tawaf. Ito ay pagbigas ng intention sa kapag nagbalak na magtawaf ang isang tao, na bibigasin niya yung kaniyang niyya. Bibigkasin niya ang kanyang niya. Ito po ay hindi po pwede, kasi ang pagbigas ng intention ay isang bid'ah, sabi ng mga may alam sa relihiyon Islam. Ang pangalawa dito ay ang ilan sa mga nagtatawaf ay sila po ay magsiksikan sila. At sa yung matinding siksikan sa oras na maghawak o di kaya magtanggap ng hajarul aswad o di kaya ay ruknul yamani. Itong siksikan na ito ay magbigay dulot sa mga tao na may masaktan o masaktan siya, yung nagtatawaf masaktan siya dahil sa matinding siksikan, o masaktan niya iba sa kanya. Ito po ay hindi po pwedeng gawin. Kasi ang matinding siksikan sa oras na paghawak ng hajarul aswad o pagtanggap ng ruknul yamani ay ito po ay hindi po ipinag-utos ng Islam. Ang pangatlo dito ay ilan sa mga tao ay palagay nila na ang tawaf na ito ay hindi po magiging tama kung hindi po halikan ang hajarul aswad. At sa palagay nila, ang paghalik ng hajarul aswad ay isang condition po para maging tama ang tawaf na ito, at saka maging tama yung hajj at saka umrah. Itong paniniwala ay hindi po tama. Hindi po tama, kasi kung may oras na pwedeng halikan ang hajarul aswad, ito po ay kabilang po sa sunnah, hindi po kabilang sa obligado o condition. Ang pang-apat dito ay itong paghalik ng ruknul yamani ay hindi po, at ginagawa ng mga tao na hahalikan nila yung ruknul yamani, pero ito po ay hindi po ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At wal ibadatu idza lam tathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiya bid'ah. Ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi nabanggit o nagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay ito po ay tinatawag na bid'ah, hindi po tatawagin na qurba paglapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panglas dito ay iilan sa mga tao na palagay nila o sa kaniyang kaalaman lamang ay itong istilamul hajarul aswad wa ruknul yamani litabarruki la lita'abbud. Sa palagay nila, itong paghawak o di kaya pagtanggap ng hajarul aswad at ruknul yamani, ito po ay para sa pagpapala. Ito ang palagay ng iba sa mga tao, hindi po para sa pagsamba sa Allah.
ang tama dito ay ginagawa yung paghawak ng Hajarul Aswad at Ruknul Yamani ay pagsamba po ito. Ginagawa para sa pagsamba sa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. So mga kapatid, hanggang dito lamang. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.